Sa panahong ngayon, ang hilap ng alamin kung ano ba talaga ang totoo, di ba? Lalo na sa politika. So ngayon, bubusiin natin ang isang argumento na tinitingnan ang dalawang nagbabangga ang puwersa, ang drama ng opinyon laban sa disiplina ng ebidensya. Ang pundasyon ng buong usapan natin ay nagsisimula sa linyang yan. Sinasabi ng sinusuri nating material na ito raw dapat ang gabay. Kumbaga, ebidensya muna, hindi opinyon, sa paghanap ng katotohanan. Ang sentral na ideya rito, simple lang. May isang malinaw at tahimik na daan at yan ang landas ng ebidensya. Sinasabi rito na mas malakas pa raw ito kaysa sa kahit anong sigawan o akusasyon sa publiko. Ang mahalaga, sundan ang trail, huwag yung usapan. Pero, heto yung interesting na part. Ayon sa analysis na to, yung kalinawan na dala ng ebidensya, nagiging banta pala. Kasi sa isang mundong mas sanay sa drama, yung pag-insist sa dokumento ay nakakagulo sa mga umaasa sa ingay imbes na sa papel. Dito na pumapasok yung puso ng argumento, yung banggaan ng dalawang pamamaraan. Sa isang banda, andyan yung maayos na proseso. Sa kabila naman, yung magulong ingay. Laban to, kumbaga, ng malinaw na signal kontra sa distortion. So, hinimay ng source itong dalawang landas. Yung proseso, yan daw yung matibay. Nakatayo sa batas, sa korte, sa ebidensya, sa paper trail. Yung ingay naman, well, para raw itong bagyo. Pabago-bago, umiikot sa drama, sa kung anong trending, sa chismis, at minsan, parang may script. At mahalagang bigyang diin to, ang pinagtatanggol daw dito ay hindi isang tao, kundi yung mismong prinsipyo ng due process. Paalala na ang hustisya ay dapat nakabase sa ebidensya at sa patakaran, hindi sa kung gaano karami yung hashtags o kung gaano kalakas yung sigaw sa social media. Okay, para mas naging malinaw ang lahat, tingnan natin itong case study na binigay. Ito yung investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI, sinasabing ito raw ay isang perfect example ng methodical na proseso. Tingnan nyo kung gaano kadetalyado yung proseso na sinundan nila. Hindi lang sila basta tumingin ha. Kumuha sila ng mga sinumpaang salaysay, nag-forensic audit pa, bumaba sa field para mag-validate at isa-isang chinek ang bawat dokumento. Talagang dumaan sa butas ng karayom. At pagkatapos ng lahat ng yan, anong naging resulta? Sabi ng source, iisa lang ang konklusyon at napakalinaw. Walang adverse finding. In short, walang nakitang sapat na ebidensya para magtuloy sa pagsasampa ng kaso. Okay, galing tayo sa matibay na proseso. Lipat naman tayo sa kabilang dulo ng spectrum, yung tinatawag na ingay. Dito, ipinapakita kung paano gumuho ang isang kwento nang suriin ang pundasyon nito. Subaybayan natin ang nangyari. Nagsimula sa isang affidavit, pero nung sinilip, napag-alaman daw na peke yung notarization. Pumasok na ang DOJ. At bigla, yung pinakasusing testigo, si Orly Guteza, naglaho na lang na parang bula. Gets nyo yung punto? Kapag mahina ang pundasyon, babagsak talaga ang buong storya. So, ang tanong ngayon, bakit may ingay in the first place? Dito na ipinapasok ng source ang teorya nito, na baka raw ito ay isang diversion o sadyang paglihis ng atensyon mula sa ibang mas malaking issue. Kasi ayon sa source, may napansin silang pattern. Pag daw nagsisimulang uminit yung issue tungkol sa mga budget insertion sa Senado, bigla na lang daw lumilipat ang atensyon at spotlight papunta sa Kamara. Parang sinasadyang interruption daw, isang diversionary tactic para mag-iba ang usapan. At ano raw yung posibleng issue na pinagtatakpan? Ito yung claim na ipinapakita ng source. Di umano yung insertion sa Senado ay napakalaki at sinasabing ito raw ang unang beses sa kasaysayan na nangyari ito. Ito raw sana yung totoong kwento na natatabunan ng ingay. At dito medyo tumitindi yung argumento. Sinasabi rito na kapag ang isang investigasyon ay parang may script na bago pa man magsimula, hindi na raw yun oversight o paghahanap niyang katotohanan. Ang tawag na raw dyan, script writing. So, papunta na tayo sa dulo. Ano nga ba ang hatol kapag tumahimik na ang politika at nawala na yung ingay? Dito, bumabalik yung argumento sa pinakaugat nito, ang hatol na dala ng mga dokumento. Ginagamit pa ng source yung mismong mga naging aksyon ng Pangulo bilang ebidensya ng proseso, hindi optics. Novineto niya mga questionable items sa budget, ipinapakita raw nito na sinusunod niya yung ebidensya. At iniiwan tayo ng tanong,
Bakit mo nga ba man ileveto ang sarili mong di umano'y loot? Kaya naman, ito yung pinaka-bottom line. Sa huli, yung mga dokumento, yung paper trail, yan ang mananatili. Yan daw ang magbibigay ng pangmatagalang hatol, matagal na matapos ang debate at mawala ang mga mikropono. At iniiwan tayo ng pagsusuring ito na may isang napakahalagang tanong. Sa isang panahong sobrang ingay kung saan-saan tayo dinadala ng mga kwento, paano nga ba natin matitiyak na ang tamang proseso, yung landas ng ebidensya, ang siyang laging mananaig sa huli? Magandang pagnilayan yan.